Natapos tayo kung saan matinding isiniwalat ng guro na maliban sa nabanggit na 5 posisyon ay may isa pang special na posisyon at ito ay nararapat lamang sa bida ng dahil sa kakayahan nito, at ang posisyon na iyon ay tinatawag na all-rounder. Sa pagkasabi ng guro dito may gulat na ekspresyon ang mga mag-aaral dahil ngayon lang nila narinig ang tungkol sa posisyon na ito kaya tinanong ni Washenyu ang guro kung ano ang all-rounder na ito. Ipinaliwanag naman mabuti ito ng guro sa kanyang mga mag-aaral na kapag ang isang Beastmaster ay nararapat sa lahat ng 5 posisyon na ito ay ang Beastmaster na yun ay makakakuha ng titulo na all-rounder. Kaya masayang sinaad ng guro na napakalinaw daw nito na ang bida ang nag-iisang all-rounder sa kanyang class. Masaya naman ang bida sa pagkakaalam nito na siya lang ang nag-iisang all-rounder sa kanila. Kaya naman sobrang namamangha ang kanyang mga kaklas dahil napakagaling daw ng nito kaya hinahangaan nila ito. Napahawak naman ito sa kanyang ulo at namamula pa sa natatanggap niyang papuri ng kanyang mga kaklase at may paambol pa niyang sina na hindi naman raw itong malaking bagay. Pero mamaya pa ay pinutol ng guro ang pagsasaya ng mga ito dahil sinaad nito na kahit sinabi ko na bihira lamang ang all-rounder sa kanilang baguhan base sa kanyang data na nalaman kailan lang. Pero ganun pa man ay ang ating bida lamang na si Xiao Xingyu ang nag-iisang all-rounder sa kanyang class. Dagdag pa niya na ganun pa man ay sa mga mag-aaral na second year na ngayon ay may all-rounder din katulad lang ni Xuan Ningye at Han Tianjun. At sa third year naman ay si Merong Qingyang and Li Xuansheng. Kaya naman pinayuhan ng guro ang kanyang mga mag-aaral na ipagpatuloy lang nila ang kanilang ginagawa ng sag-ayon ay lalakas din sila sa hinaharap. At nakalipas na ang ilang oras ay nasa kalye na ang bida at tahimik itong naglalakad papauwi sa kanila. At masaya nitong naisip na kailangan niyang bumili ng Beast Nutrient Booster para mapaghandaan nito ang paparating na freshman rankang competition. Maya-maya pa ay bigla siyang napahinto sa paglalakad dahil biglang may humaran sa kanya na mga kalalakihan at sinabihan siya kung saan ba ito pupunta. Dumilim naman ang kanyang ekspresyon dahil di niya nagustuhan ang aroganting pagsisilita ng lalaki at sa pagharang sa kanyang dinadaanan kaya naman pag-alit niya itong tinanong kung sino ba ang mga ito at ano ang kailangan ng mga kupol na ito sa kanya. Nakangisi naman ang mga ito na parang mga demonyo at nagsalita ang tumatayong pinuno ng mga ito at hinawakan ang kamao nito at sinabi na kung hindi ba alam ng bida ang tungkol sa Black Tiger Guild. Bigla naman sumabat ang kupol na si Wang Yan na anak ng vice principal na siyang tinalo ng bida nung nakaraang araw lang at saad nito na kung bakit daw nagsisayan pa ng salita si President Lee sa katulad lang ng bida. Dagdag pa nito na dapat ay simulan na nila itong tanggalan ng isang paa at makikita natin kung makakapagpanggap pa ito na matapang sa harap nila. Agad naman ang mga ito sumunod sa sinabi ng kupol na si Wang Yan at may nanglilisik na mga mata itong papalapit sa bida at sinabi pa sa bida na kung bakit nito sinubukang kantiin ang kanilang yung Master Wang Yan at nang dahil daw doon ay tapos na ang swerte ng bida. Nakita naman ng bida na ang mga ito ay isang 3-star Beastmaster at isang 4-star Beastmaster. Kaya may pag-alit niyang sinabi na sumusubra na daw ang mga ito dahil binubuli nila ang isang 1-star Beastmaster lamang na katulad niya. Nagsaad naman ang kupol sa likuran na siya ay nambubuli dahil kaya ano daw ba magagawa ng bida dito. Samantala ang isang kupol na ito sa harapan ay nagpapalabas na ng parang kuryenteng aura sa kanyang kamay at may matalim na titig na parabang nakahanda na itong mangbabog. Nagsaad pa ito na kumalma lang daw ang kupol na yung Master Wang Yan dahil siya na daw ang bahala sa ating bida. Kasabay ng pagkasabi nun ay pinalabas nito ang kanyang beast at umatungal ito ng napakalakas. At pagkakita ng bida dito ay kahit nakatiting ay di ito natakot sa beast na papaatake sa kanya at ito ay naghahanda lang sa pagsugod ng beast ng kalaban. At habang papasugod ang beast ng kupol ay wala itong kamalay-malay na nasa tabi nito si Black Fang at nakahanda na ito upang sagpangin ito sa kanyang leeg.
At dahil sa sorpresang atake ni Black Fang ay di na nakaiwas ang Tiger Beast at tuluyan na itong nakagat ni Black Fang sa kanyang leg. Kasunod nun ay agad na pinabagsak ni Black ang Beast sa sahig. At sa nasaksihan nitong pangyayari ay nagulantang ito dahil sa hindi daw sinabi ng kanyang kupol na Young Master na ganito kalakas ang Beast ng ating bida. At di din ito makapaniwala na kaya ni Black Fang na makipagsabayan sa kanyang Beast kahit na si Black Fang daw ay isa lamang mature stage, at samantala ang kanyang Thunder Beast Tiger ay isang extraordinary stage na. Samantala si Black Fang at ang Tiger Beast ay sobrang bilis ang kanilang labanan at di na ito nakikita sa sobrang bilis ng mga ito at nagmimistulan na lang itong mga guhit dahil sa bilis ng kanilang pakikipaglaban sa isa't isa. At makikita nating ang dalawang beast na ito ay nag-aapoy pa din sa determinasyon at may nagliliyab na mga mata at ayaw magpatalo sa isa't isa. Napasaad naman ang kupol na pinuno na ito na si Lei na makikita daw nila ngayon kung gaano tatagal ang isang one-star rookie sa kanilang pinagsama-samang lakas. Kasabay nun ay nagpalabas na din ng mga beast ang mga tauhan na kasama ng kupol para tulungan ang kanilang boss. Kaya ngayon daw ay makikita nila kung sino ang malakas dahil walang ibang malakas daw kundi ang kanilang 3-star at 4-star Black Tiger Guild. Kasunod nun ay naghahanda na ang mga beast ng mga ito para salakayin at pagtutulungan ang ating vida. Subalit natigilan ng mga ito sa kanilang ginagawa dahil sa biglang may nagsalita na ganon ba sa tingin nyo na kayo ang pinakamalakas na guild? Kung ganon ay titignan natin ngayon kung gaano kalakas ang inyong Black Tiger Guild. Nagsaad pa ito na ang kanyang guild na Celestial Guild ay palagi pa din superior. Makikita natin na ang dumating pala na ito ay si Miss Qin Yanran ang babaeng kasama ng bida na nakipaglaban doon sa tren na sinakyan nila papunta sa Asher Dragon Academy. At kahit pa ang bida ay medyo nagulat sa pagdating ng mga ito at nung una ay di niya ito matindaan kaya tinitigan niya itong mabuti. Nang matitigan na niya itong mabuti ay sobra itong natuwa dahil sa nakita niya muli ang kanyang sister Qin. Samantala ang mga kupol na Tiger Guild na kanina ay nagyayabang sa lakas ng guild nila ay napapalibutan ito kaya nagmuka na lang ito na parang mga bata at labis na natatakot sa maari nilang sapitin sa kamay ng mga Celestial Guild. At naisip pa ng kupol na pinuno na ang Celestial Guild ay pangalawa sa rank ng Beastmaster Guild sa kanilang paaralan na Longyin City. Pero ganun pa man ay kahit ang top rank na Hurricane Guild ay di ahas na kalabanan ang mga ito. Kaya naman nagpapakumbaba ito na nagtatanong kung anong mabuting hangin daw ang nagdala sa kanilang Miss Qin dito. Inakbayan naman ni Miss Qin ang bida sabay sabi na narinig daw nito na si President Lei ay nagplano na atakihin ang kanyang big brother na si Xiao Xinyo. Nagulat naman ito sa pagkakaalam na may brother pala si Miss Qin dahil ang buong pagkakaalam daw nito ay wala itong kapatid. Seryoso naman sinabi ni Qin Yanran na ang bida ay di niya tunay na kapatid subalit dinidikra daw niya na kapatid ang bida. Kaya kung sino man daw ang maglalakas loob na ay bully ang kanyang brother Xiao ay siya ang makakalaban ng mga ito. At makakalaban ng kanilang Celestial Guild. Nang liit naman sa takot ang kupol habang may pilit na ngiti na nagsaad na ito daw ay isa lang na hindi pagkakaunawaan. Kasunod nun ay may nakakatawa itong itsura na itinuro ang kupol na si Wang Yan na kung saan sinabi nito na ito daw ang kupol na ito ang umupo sa kanya upang bigyan ng problema ang brother ni Miss Qin. Nanginginig naman sa takot ang kupol na si Wang Yan at pilit na nagdadahilan na hindi daw nito ibig sabihin na targetan ang bida. Samantala si Miss Qin naman ay tinawag lang niya ang kupol at sinabi na alam na nito ang gagawin nito na agad naman sumang-ayon ang kupol habang pinagpapawisan ng malamig. Kasunod nun ay inutusan na nito ang kanyang mga tauhan na bugbugin ang kupol dahil kung ano daw ang lakas ng loob nito na ay bully ang bida kaya tuturuan daw nila ito ng mahalagang leksyon. Kaya napapasigaw na lang ito sa sakit ang kupol habang nakadapa at pinagtatadyakan ito ng mga tauhan ni President Lei at napapasabi pa ito na siya ang umupo sa mga ito pero bakit daw nila ito ginagawa sa kanya.
Mabilis naman lumipas ang oras at sa isang matayog na building na kung saan ito ay ang headquarters ng Celestial Guild kung saan ay nagsaad si Miss Chin na kung bakit daw nagtapos ang bida sa pagtakbo sa ganitong mga tao. Sinagot naman ito ng bida na ito daw ay isang malas daw na araw dahil siya lang daw ay gusto lang bumili ng Beast Nutrient Booster tapos nakasalubon daw niya ang mga ito. Nagsaad naman si Miss Chin na kung kailangan ito ng bida ay magtanong lang daw ito sa kanya dahil ang Celestial Guild ay meron nito. Dagdag pa niya na kung kailangan talaga ito ng bida ang supplements ipaalam daw nito sa kanya dahil libre na daw ang sa kanya. Nabigla naman ang bida sa pagkakaalan na libre lang ito sa kay Miss Chin dahil di daw niya alam na sobrang mapagbigay daw ito at ito pa daw ay isang anak ng Celestial Guild President. Kasunod nun ay nilibot siya ni Miss Chin sa kanilang headquarter kung saan ang una nilang pinuntahan ay ang Celestial Guild Training Faculty, na may top-of-the-line na training equipment sa pag-enhance ng kakayahan ng isang Beastmaster. Sunod naman ay ang conference room sa top floor kung saan isinasagawa ang mga meeting tungkol sa mga major mission at ang iba pang mga detalye. At ang sunod ay ang recreation zone area kung saan ginagamit ito para dito mag-relax ang mga Beastmaster pagkatapos ng kanilang mga misyon. At ang huli ang kanilang medical wing kung saan ito ay punong-puno ng mga advanced na equipment at medical technology wide-range medical herbs. At ang kanilang Beastmaster Doctor ay highly skilled at nagpo-provide ng advanced medical care para sa mga injured na mga beast. Napaisip naman ang bida sa sinabi nito na Beastmaster Doctor. Kaya agad na hinawakan nito si Miss Chin at agad na humiling kung maaari ba itong sumali sa kanilang Celestial Guild bilang ang kanilang Beastmaster Doctor. Sisigot na sana si Miss Chin pero di ito natuloy dahil may biglang nagsaad na hindi daw ito maaring sumali sa kanila. Dahil una daw sa lahat ay kung sino daw ba ang bida at paano ito nakapunta dito sa kanilang laboratory. Dagdag pa nito na sa edad daw ng bida at sa kanyang experience ay umaasta ito na par-abang kasama ito sa kanilang guild doctor nagpapatawa daw ba ang bida dahil ito daw ay hindi nakakatawa. At malalaman natin na ang babae na ito na may pulang buhok ay si Liu Yu ang Vice President ng Celestial Guild. Nagsalita naman si Miss Chin at tinawag niyan Auntie ang Vice President at kanyang sinabi dito na ito daw yung tao na sinabi niya na tumulong sa kanya para talunin ang three-eyed giant ape sa loob ng train at ito daw ay kanya ng sinumpaan kapatid. At bago pa man makapagsalita ang Vice President Liu ay may biglang pumasok, at nagsisigaw na tinatawag ang Vice Liu dahil may na-receive daw sila na mga beast na may severely injury sa kanilang medical wing. At sila daw ay kapos sa mga tauhan kaya ano daw ba ang kanilang gagawin sa sitwasyon na ito. Nagsaad naman ang Vice na wag itong magpanik at humingi ito ng karagdagang tulong sa iba pang branch. At lumangan pa ito sa kay Miss Chin at inutusan niya ito na mag-apply ito para sa assistant sa iba pang mga guilds. Nagsaad naman ang lalaki na ito na wala na silang sapat na oras para sa mga yun dahil ang ibang beast ay sobrang nagberyugo at hindi nito kakayanin ang ganun katagal na oras na pag-aantay para ito ay magamot. Samantala ang bida naman ay may buong kumpiyansa niyang sinabi sa Vice President na siya daw ang bahala gumamot sa mga beast dahil ang oras daw ay mahalaga. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay maaari po bang makahingi ng like, comment and pa-subscribe na din ng ating channel para lagi kang updated sa mga kasunod nating kwento. Maraming salamat po.